One time guys, meron akong narinig na sinabi ng isang babae na nakatira sa bahay ko na ang sabi niya sa kanyang ama, ang tanda-tanda mo na pero wala kang kinatandaan. Sabi ko, ay oo nga pala. Ang tanda na nga pero walang kinatandaan. Alam nyo guys, may mga nakikita talaga ako, may mga nakilala ako ng mga matatanda na matanda naman sana ang edad pero talaga namang walang kinatandaan. Tumanda, nagkaroon ng mga anak na lang, nagkaroon na ng mga apo na walang kinatandaan. Ibig sabihin, immature. They are not matured enough na mag-isip sa mga bagay na sinasabi nila at ginagawa nila. Kagaya nito guys, pakinggan mo to, ang isang complaint ng isang ina sa ginawa ng matanda sa kanya at sa tanim ng kanyang anak. Kaya, hindi na kami goods nun kasi nga yung sa sahod. Sa sahod. Umalis na ako. Okay. Yun nga, nag-aanuhan na kami. Tapos nung yun nga, nung umalis ako, hindi talaga hindi lang nung sabi siya. O kaya sila ni Kuya Mark, natin pahingi kami papaya ha. Yung pagkatalikod ko, ang lalaki pa ng pinanguha at isa ha, mga maghihinog na. Tingnan mo ha, nakita pa, alam nila yun na kayon. Alam niya, alam ng matanda na kay Dodo. Ang kumuha niya, iginataan niya, syempre, wala namang problema yun kasi kakain naman kami. Oo. Kakain. Dapat nanghingi man lang kay Dot. Ganon yun. Ayun tayo, siyempre siguro kasi dyan ako nagtatrabaho, parang ganyan yun siya, walang respeto na magpaalam na ganyan. Sabi pa ng anak niya nung nag-away kami, bakit sa'yo ba yung papaya na yan? Sabi ng ganun, eh alam naman ng nanay niya kung sino nagtanim ng papaya. O anong sagot? Sabi ko sa kanya, ay gago ka pala eh. Hindi mo ba alam si Dudo yan? Para manguha ka na. Paano ba magsalita lang naman manghingi ka? Wala namang problema dyan, hindi mo ako madamot na tao, ginanguha siya. Tapos tinabas na yung papaya na kasi hala, ang bastos kasi na. ba't ang damot daw, hindi naman daw amin. Sabi ko sa kanya, ay gago ka pala eh. Sige niya, ginula yung papaya kasi nga nag-away na kami noon. Hinagis niya dun sa harapan namin yung papaya. Ay bastos, nakita ng mga bata. Oo, ante ng mga bata. Sabi ko, kahit ganito ako, pero... Bakit naman nasabi ng matanda kung may pinag-aralan ka? Ayun nga, kasi wala daw akong respeto. Ako pa yung nawala ng respeto sa kanya. Sabi niya, akala ko ba may pinag-aralan ka, pero bakit ganyan ka? Wala kang respeto. Sabi ko, ay nay, may respeto po ako sa inyo. Kayo ang walang respeto. Sabi ko, wala kang respeto sa mga kahit sa mga batang na nangingi ng papaya. Ginanong ko siya. Tapos dalgal yung anak niya. Eh, wala naman pinag-aralan yan. Mga isang tuka lang naman. Uy, sinabihan ka pang ganyan? Sinabihan kami ng isang tuka. Sabi niya, kumakain na naman kayo sa isang araw, isang beses. Sabi ko, ay wawa, sinong nagsabi sa'yo na kumain kami ng isang beses sa isang araw. Nagkukwento ako sa nanay mo na sa isang beses, ay sa isang araw, kumakain minsan hindi kami nakakain paggabi. Ako hindi nakakain, pero yung dalawa nakakakain. Sabi niya, Pero ano naman ang masama doon? Kaya nga. Kung gano'n naman ang sitwasyon mo, dapat hindi ka gawa ng ganyan. kahit isang tuka na naman Ang bastos magsalita. Ganyan, sabi niya na gano'n, sabi ko, di ba ikaw na yung mayaman? Sabi ko, bawa, hindi ba nagugutuman yung nanay mo? Kung hindi ka bibigyan ng pagkain ng kapitbahay, hindi makakain yung nanay mo, ginanong ko siya. Ayan guys, narinig nyo ang complaint ng isang ina. Sa totoo lang, hindi lang isa, hindi lang kayo, hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganitong humiliation, ganitong experiences, ganitong pagbababa sa pagkatao ng ibang tao. At mostly, ang mga abusive at most mga nangbibiktima ay yung mga matatanda na kung kailan sila yung mga matatanda na inaasahan natin na magbigay sa atin ng good influence or makatulong sa atin sa pagbigay ng good influence sa ating mga anak. Kaya nga guys, kailangan talaga natin mag-ingat sa mga taong nakakaharap natin, mga taong nakakasalamuhan natin, mga naging kapitbahay natin, yung mga nakapitbahay natin, kailangan natin talagang obserbahan kung sila ba ay magiging good influence sa atin at saka sa mga anak natin.
kahit sinong ina maa-upset sa isang tao na matanda na sana man lang magbigay man lang na magandang ehemplo, ma-influensyahan ng kabutihan ang anak, 'di ba? Sa pagpapaalam lang hindi magawa, 'di ba? Para yung wala kang respeto sa kapwa mo. Pero para sa kaalaman lang ng lahat, no. Mag-ina man kayo, magkapatid man kayo, kahit gaano ka close friend ninyo, ka BFF ninyo, wag na wag ninyong kalimutan ang pagrespeto ng bawat isa. Kahit gaano man yan kakatiting ang isang bagay, kailangan natin rumespeto. Kahit gaano pa natin kakailanganin ang mga bagay na yan para sa atin, nakita mo sa kapwa mo, nakita mo sa kaibigan mo, or sa kapatid mo, kahit walang-wala ka, you have to respect. Hindi mo pwedeng gagalawin na lang ang isang bagay na hindi ka nagpaalam. Lalo na sa mga magulang. Siyempre, may mga anak kasi hindi ka naman matawag na magulang kung wala kang mga anak. Pag ikaw ay gumawa ng isang bagay na nakita ng mga anak mo, na alam mo sa sarili mo na hindi rin katanggap gagawin sa'yo ng ibang tao, huwag niyong gawin, guys. Magpapaalam tayo. Walang masama at hindi mahirap manghingi. Ang masama ay manguha tayo ng hindi atin, na hindi tayo nagpaalam, at ang mahirap na dala-dala natin sa konsensya natin ang ginawa natin kahit tayo ay sa pagtulog natin magigising tayo at inuusig tayo ng konsensya dahil may nagawa tayong hindi maganda sa kapwa. Kaya lagi niyong tatandaan, guys, every actions of adults or parents, we can always give a good or bad influence to our children.